manggagamit at hindi yung BBM. Budol-budol man. Nagkaroon din ng rally doon sa Norte. Actually, nung pinatinggan ko konti, in-stop ko. Alam mo, ang kanilang pagde-deliver ng speech, puro po hatred. Dito ang pagtuturo ni Pastor, puro pagmamahalan. Yan ang kailangan ng bansang ito. Kasi pinaglihi sila sa ampalaya. Mga Peter. Ipagkita nga natin ang numero nating iboboto! Number 53, ang ating senador, Pastor Apollo C. Kibuloy! Pero siyempre, kailangan din may katuwang si Pastor Apollo C. Kibuloy. At ang susunod na magbibigay sa atin ng mensahe ngayong gabing ito, walang iba, si Senador Ronald Bato de la Rosa! Magandang gabi sa ating lahat. Unang-una, ako po'y nagpapasalamat kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa buong Kingdom of Jesus Christ for inviting me here sa kanyang kick-off rally. Maraming salamat po. Alam mo ninyo, pagkwento lang sa inyo konti. Last week, nung meron akong event na pupuntahan sa Baguio, hindi ko kinayang magmotor papuntang Baguio dahil short talaga sa oras. Ako'y nakiusap sa isang kaibigan ni Pangulong Duterte na may-ari ng helicopter. Ako pwede sana, baka pwede niya akong ihatid doon sa Baguio, tapos iiwan na lang niya ako doon. Balik na siya. So yun, pinig up ako sa Kawit, Cavite, nilipad ako doon sa Baguio. Baba ko sa chopper sa Baguio. Lumipad ulit ang chopper, pauwing Manila. At sa isang pagpalad, yung chopper at yung piloto ay nalaglag at namatay yung piloto. So, iniisip-isip ko, bakit hindi nalaglag yung chopper na apat kaming sakay paakyat sa Baguio? Bakit nalaglag siya nung isa na lang ng piloto na lang sakay, pababa pa? So, I realized na siguro nga, meron pang misyon si Lord para sa akin dito sa mundo. At ang misyon na yan, I am sure, gusto niya ipagpatuloy ko yung aking laban. Ating laban, hindi ko ito gusto na laban. Laban natin lahat ito. Laban sa droga, laban sa kriminalidad, at laban sa korupsyon. Alam po ninyo, yung droga, givenere. Basta bigyan natin ng tsansa. Sigurado yan at kung atin ang Malacanang, kayang-kaya natin yan. Yung kriminalidad, kayang-kaya natin yan. Kung atin ang Malacanang. Pero korupsyon, yan ang pinakamahirap na misyon na binigay ni Lord sa akin. Alam niyo, kahit anong objection gagawin ko, maubos yung aking kagasigan ng objection, Your Honor. Objection, Mr. President. Kahit na hindi niya
pakinggan. Kahit na mag-walk out tayo, pakita natin galit tayo. Walk out tayo, galit dyan sa proceedings. Walk out tayo. Wala pa rin mangyayari. Dahil, ang kasuporta ko doon sa aking laban ay si Senator Bongo at si Senator Robin Padilla. So pag magbutuhan, tatlo lang kami, talo pa rin. So useless yung aking sumikap. Ay, hindi naman actually useless, pero sayang. Hindi siya talagang hindi natin ako ang ating kagustuhan. Kaya ako ngayon nakikiusap sa inyo. Ako sakali man, ako'y tulungan ninyo magkabalik sa Senado. Yes. At susultihin na manalo. Itutuloy ko yung laban na yan. At ang laban na yan ay kayang-kaya kong gawin. Kung aside from Senator Bongo, Senator Robin Hood Padilla, idagdag po ninyo lahat itong kasama natin dito. Kung mapanalo natin ang number 10, si Senator Bundok, Jimmy Bundok, Atty. Bundok, napakagaling. Napakalo. Of course, Senator Bongo, Senator Jamie Hinlo, abogado na, fighter pa. Atty. Raul Lambino, yan, no question. Talagang astig yan, abogado. Ito ba? Congressman Rodante Marcoleta. Of course, ang ating pinakamamahal na kahit na nasa politika na siya, dahil nagpahit na siya ng kanyang kandidacy, but still, he refuses to be called a politician. He wants to be called a leader. Kaya ako rin, kahit na naka-one term na ako bilang senador, gagayahin ko si Pastor. I don't want to be called a politician. Dahil hindi naman talaga ako politiko yung aking ugali. I am not always politically correct in all my statements, in all my actions. I am not necessarily politically correct, pero galing sa puso. Diba? So, huwag niyo akong tawagin politician. Tawagin lang niyo akong fighter. Fighter. Atty. Vic Rodriguez. Ito rin, lumalaban rito sa fraction. Kaya napakalakas po ng team natin pag nakabalik kami ni Senator Bongo at kasama namin sila lahat. Of course, si Mr. Epektibo, Philip Salvador. Imagine ninyo, kung ang Senado ay mapupuno ng tao na kagaya namin, itong lahat na andito ngayon, makita ko, kung yung mga tao na yan makaupo sa Senado, tapos ang problema ng Pilipinas. Marami